At ayan po mga ka-crypto, ang ating pinakaunang balita sa video na ito. Sabi rito, when will the crypto winter finally end? Ayan, kailan daw po matatapos ang crypto winter? Akala nyo ba malamig lang ang simoy ng hangin dahil February pa? Nagkakamali po kayo. Ang totoo, mas matindi pa sa heartbreak ang lamig ngayon sa crypto market. Ayan, ang welcome po sa Revenant style ng crypto winter kung saan pati si Bitcoin parang gusto na lamang po niyang mag-hibernate habang buhay. Alam niyo ba kung kailan ito matatapos? Kasi lahat ng mga expert parang mga hula sa loto ang kanilang sagot. Ayan mga ka-crypto, tignan po natin ang scoreboard. Si Bitcoin, muntik nang makalimutan kung paano po lumipad. Yan, siya po ay nagtitrade malapit po sa 70K pero may 22% na monthly dip. Si Ethereum naman parang pagod na pagod. Siya po ay nasa 2K na price level. Pero bagsak po ng 33% ngayong buwan. Ang market cap natin ngayon ay parang bumalik po sa 2024. Parang nag-time travel tayo pero walang dalang sports almanac. Ayan. Ang masaklap, walang nakakaalam kung bakit tayo nandito. Noong taong 2018, kasalanan po ng ICO bubble. Noong taong 2022, si Terra Luna ang kontrabida. Ngayon, ayon po kay Michael Novogratz ng Galaxy Digital, wala raw smoking gun. Para itong break up na it's not you, it's me. Walang malinaw na dahilan, basta masakit lang. Sabi naman po ni Attorney Scaramucci, Anthony Scaramucci po pala, kung tatanong ka ng 5 experts, makakakuha ka ng 5 magkakaibang komento, magkakaibang kwento. Si Pomliano naman ay may hugot. Ang mga investors daw ng bababae na raw lumilipat po sa AI at saka prediction markets. Dati raw, Bitcoin lang ang bida sa speculation. Ngayon, ang dami na pong choices. Parang dati, ikaw lang ang crush niya. Ngayon, pati yung chatbot sa AI, kachat na rin po niya. Ang masaklap pa, sabi po ni Matt Hugon ng Bitwise, baka matagalanan pa. Ayan, baka tatagal pa raw itong winter na ito. Kahit daw ang bagong Fed chairman ay Bitcoin fan, ang Fear and Greed Index ay nasa all-time high fear pa rin. Para tayong nasa loob ng freezer, pero ang suot lang natin ay sando. Pero wag muna tayo magbenta ng ating kidney. Sabi naman ni Benjamin Cohen dito, every cycle is the same. Ang bear market daw ay parang toxic na ex. Masakit, nakaka-drain, pero hindi tatagal habang buhay. Lilipas din ito at darating ang better times. Sabi nga nila, ang crypto ay parang roller coaster kung saan ay nakakasuka sa baba. Pero yun lang ang paraan para makatikim ka ng taas. Ang tanong na lang, hanggang kailan mo kayang mag-jacket sa gitna ng crypto winter na ito? Ayan mga ka-crypto, sa ngayon, ang tanging sure lang natin ay ito. Ang crypto po ay hindi para sa mahihina ang loob. Kung hanap mo ay stability, baka mas okay ka pa
sa pag-iipon ng stickers sa kape. Pero kung nandito ka pa rin, congrats. Isa kang certified survivor. Ayan, isang certified survivor. At ayan po ang ating sunod na balita rito, kung saan sabi rito, crypto market bill nears key phase as White House sets February 10 meeting to reach deal. Ayan, ang bagong crypto bill na ba ang siyang magpapamoon kay Bitcoin? Alam niyo ba kung bakit parang roller coaster na sira ang presyo ni Bitcoin ngayon? Hindi lang kasi ito dahil sa mga paper hands. Yan, hindi po kasalanan ng mga paper hands. May nagaganap na civil war sa White House. Ang mga higanting bangko at mga crypto firms magsasapakan ay mali. Magpupulong po pala ngayong February 10 para pag-usapan ang kapalaran ng ating mga digital assets. Isipin po ninyo ito. May batas po tayong hinihintay at yan po ay ang tinatawag na Clarity Act. Pero bakit parang usad pagong? Kasi ito ang tradisyonal na bangko. Medyo nanginginig ang tuhod. Ayaw po nilang payagan ang mga crypto firms na magbigay ng rewards o interest sa mga stable coins. Ang katwiran ng mga bangko, hoy, baka mawalan kami ng deposito. Sa amin dapat ang pera ng tao. Para silang yung tropa mong ayaw kang payagang manligaw sa iba kasi baka wala na silang mahiraman ng pera. Ngayon ay bakit nga ba importante ang rewards? Sa kabilang banda, ang mga crypto firms, syempre hindi papayag. Sabi nila ang pagbibigay ng interest ang panghatak. Ayan, yung panghatak nila sa kanilang mga customers. Kaya kung ipagbabawal ito, ayan, para daw nilang sinasabing bawal gumamit ng pampalasa sa ulam. Napaka-anti-competitive daw. At dito po nagkakatalo. Ayan, nagkakatalo ang White House Crypto Council at ang Trump administration nagmamadali na. Gusto nila ng malinaw na rules. At bakit? Kasi habang nag-aaway sila, ang Bitcoin ay bumagsak na ng $60,000. Ang dami ng luhaan, ang dami ng nag-o-overtime sa trabaho para mabawi ang loss. Ang meeting po sa February 10, yan, Tuesday, ay muling magkakaharap ang dalawang panig sa White House. Noong nakarang Lunes, nag-usap na sila sa likod ng saradong pinto. Sabi nila, productive daw. Pero sa totoo lang, wala pa ring pirmahan na nangyari. Ang key takeaway dito ay kung magkakasundo po sila sa stablecoin regulations sa meeting na ito, malaking tulong ito para umangat muli ang sentiment ng market. Kapag may malinaw na batas, papasok po ang malalaking pera. Pero kapag walang batas, para tayong naglalakad sa dilim na may suot na salamin na kulay itim. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay bantayan po natin ang February 10 sapagkat ito po ang siyang magdidetermina kung ang portfolio natin ay pupunta sa buwan o mananatili muna sa basement. Ang labanan ay hindi na lang tech versus tech. Ito po ay labanan na ng kontrol sa pera. Kaya abangan po natin kung sino ang unang kukurap.
At ayan, ito naman ang ating sunod na balita rito. Bitcoin pa rin po. Kung saan ang sabi rito ay Bitcoin reclaims $70,000 or 70K as experts signal a BTC bottom. Ayan, sinyalis na ba ito ng moon mission ni Bitcoin? Akala nyo tapos na? Akala nyo na ba baon na sa limot? Well, parang yung ex mong biglang nag-chat ng, "Huy, bumalik ang Bitcoin sa $70,000 threshold." Matapos po tayong pakabahin, paiyakin at pagmukain na parang mga clown nitong mga nakarang linggo, mukhang may liwanag na sa dulo ng tunnel. Hindi lang ito basta bounce. Ayon po sa mga experts, baka nakatapak na tayo sa tinatawag na market bottom. Ngayon ay bakit nga ba tayo biglang nabuhay? Sabi po ng Galaxy Research, nasa long-term technical zones na raw tayo. Ibig sabihin yung presyong $56,000 hanggang $58,000. Diyan daw mahilig mamili ang mga whales o yung mga taong ang pera ay parang unlimited rice sa mang inasal. Sabi po ni Alex Thorne, yung 200-week moving average natin ay nasa 58K or $58,000 na price level. Historically, kapag tinatamaan po yan, dyan nagsisimula ang totoong rebound. So kung nanginginig pa ang tuhod mo, isipin mo na lang na kahit ang pinakamagaling na climber, kailangan mo nang bumaba yan, or bumaba para kumuha ng buwelo. Pero teka lang, bago ka mag-all-in at ibenta pati ang sofa ninyo, may babala po itong si Peter Brandt. Yan, sabi niya may tinatawag na banana peel drop. Alam ninyo yung saging? Madulas. Possible raw na bago tayo tuluyang lumipad, baka sumadsad muna tayo sa $42,000. Yan. Parang plot twist lang sa drama. Akala mo happy ending na, may isa pa palang sampalan na maggaganap. Pero kalma lang mga ka-crypto, opinion lang yan ng isang veteran trader. Ang mahalaga, alam natin kung nasaan ang mga support zones. Ang sabi naman po ng Bitwise, ang nararamdaman nating takot ngayon, yan daw ang pinakamasarap na signal. Noong 2018 at saka 2022, nung sukong-suko na ang lahat at parang gusto na lang nating magtanim ng kamote, dito pala nagsimula ang 2,000% at saka 300%. Sabi nga ni Matt Hugan dito, ang fundamentals ng crypto ay gumaganda. Nariyan ang AI integration, tokenization at saka stable coins. Hindi man tayo tatalon agad pataas na parang jowa mong galit. Yan, gigilingin. Yan, gigilingin muna natin ang bottom bago ang susunod na bull run. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay si Bitcoin ay parang diet lang yan. Mahirap sa simula, maraming temptation na huminto, pero sa huli, sulit ang tiyaga. Kaya habang naghihintay po tayo sa Clarity Act at mas maraming mga ETF inflows, tandaan po natin, sa crypto, ang emosyon ay kalaban at ang pasensya ay pera. $70,000 is back. Pero ang tanong, handa ka na ba sa susunod na chapter? Ayan, ang sabi po rito ay US-India trade deal. Will Trump's
tariff relief boost crypto market. Ayan, akala natin katapusan na ng mundo nung nakaraang linggo. Bagsak po kasi ang crypto. Parang emosyon mo nung iniwan kanya. Pula lahat. Pero teka, biglang nag-holding hands sina Donald Trump at ang Prime Minister na si Narendra Modi. Nag-announce sila ng US-India Interim Trade Deal. Kaya ang dating 50% na buwis o tariff sa mga gamit galing India, tinapyas ni Trump hanggang 18% na lang. Para itong buy one take two deal sa mall, pero pang buong bansa. Ngayon ay bakit po ba ito importante? Bakit tayo pake sa trade deal na ito? Simple lamang po mga ka-crypto. Yan ay pera. Sa ilalim po ng bagong framework na ito, nangako po ang India na bibili sila ng $500 billion na gamit mula sa US sa susunod na 5 taon. Energy, eroplano, teknolohiya at pati precious metals. Isang higanting shopping spree. Sabi po ni Prime Minister Modi, great news daw ito para sa mga farmers at saka entrepreneurs sa India. Pero sa totoo lang, ang tunay na nananalo dito ay ang market confidence. Kapag ang dalawang higanting bansa ay nagkasundo, imbis na mag-away, ang mga investors nabubuhayan ng loob. At alam ninyo naman, ang mga investors kapag masaya sila, doon sila tumitingin sa paborito nating digital gold. At heto na nga ang magic. Sabay sa balitang ito, biglang nagkaroon po ng himala ang crypto market sapagkat umakyat ito ng mahigit 5.56% sa loob lang ng maikling panahon. Si Bitcoin na muntik nang bumalik sa prehistoric ages sa halagang $60,000, biglang humarurot pabalik sa $70,000 na price level. Si Ethereum naman na akala mo ay tuluyan ng hihimatayin sa $1,500, gising na ngayon sa $2,000 mark. Coincidence ba? Siguro. Pero sa mundo ng finance, ang stability sa trade ay fuel para sa crypto. Habang lumuluwag ang tensyon sa pagitan po ng US at India, ang takot ng mga tao ay yung tinatawag nating FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt, kung saan ay napapalitan na po ng FOMO. Pero, huwag muna tayong mag-party ng todo. Bagamat nakabawi tayo mula sa Great Crash, marami pa ring eksperto ang nagtatalo kung tapos na ba. Yan, kung tapos na ba talaga ang crypto winter. Ang market cap ngayon ay nasa $2.34 trillion. Mataas pero multi-month low pa rin kung tutuusin. Ngayon ang kailangan po nating bantayan ay kung kaya bang i-hold ni Bitcoin at Ethereum ang mga support levels na ito. Kung hindi po ito bababa sa susunod na mga araw, baka ito na ang simula ng moon mission na hinihintay nating lahat. Ang trade deal na ito ay parang kape sa umaga, paggising ito sa pangpagising po ito sa mga natutulog na bull market. Ngayon, ang masasabi ko po rito, yan ang pagkakasundo ng US at India, bumaba ang tax, dumami ang benta at ang crypto. Ayun, biglang nagkagana uli. At ito ay nagkagana at nabuhay. Kaya ang tanong ngayon, handa ka na ba? O hanggang tingin ka na lang ulit sa chart habang umaakyat
ang presyo. At ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ito naman ay tungkol kay PiCoin. Sabi rito, why is PiCoin price rising today? Key reasons explained. Ayan, bakit nga ba biglang tumataas si PiCoin ngayon? Akala ng marami, tulog na itong si PiCoin. Pero mukhang nagising ang natutulog na higante at uminom ng kape. Mula po sa sadsad na 0.13 na all-time low, biglang bumanat ang presyo nito at nag-recover sa 0.15. Hindi po ito milagro. Ito ay sinyales. Kung iniisip mong scam lang ito, baka mapakamot ka na lang na sa ulo kapag nakita mo ang dahilan sa likod ng pag-angat na ito. Unang-una, hindi lang si Pi ang masaya ngayon. Ang buong crypto market ay parang nakatanggap ng bonus. Lahat halos ay kulay green. Umakyat ang total market cap sa $2.33 trillion. At syempre dahil si Pi ay parang bunsong kapatid na sumasama sa galaan, nakisabay din ito sa pag-akyat. Pero wag po tayong magpakampante agad. Dahil kahit tumaas ito ng 2% ngayong araw, bagsak pa rin ito ng 30% kung titignan mo ang chart nitong nakaraang buwan. Parang relasyon lang yan. May mga araw na sweet pero madalas masakit. Ngayon, ito po ang tunay na pasabog. May kumakalat na balita at hindi lang ito chismis sa kanto na isinama ng Kraken Exchange ang PiCoin sa kanilang 2026 roadmap. Alam nating lahat na kapag ang isang malaking exchange gaya ng Kraken ay nagparamdam, asahan mong tataas ang excitement ng mga investors. Parang yung crush mo lang na nag-like sa post mo. Hindi pa kayo pero feeling mo may pag-asa na. Ang speculation na ito ang nagtutulak sa mga tao na muling pag-usapan at i-hold ang kanilang mga Pi. Bukod po sa Kraken, may isa pang pampagana ang Pi Network. Lalabas na ang KYC Validator Reward System. Ibig sabihin, yung mga masisipag nating validators na nag-aayos ng milyong-milyong KYC applications ay babayaran na ng Pi tokens bilang rewards. Maganda itong balita dahil nagbibigay ito ng utility at saysay sa system. Hindi lang basta click ng kidlat sa phone. May aktwal na trabaho at reward na nagaganap. Parang pagwawalis sa bahay. Nakakapagod pero kahit papano may thank you o sa kasong ito may tokens. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay bagamat bumaba ang trading volume ng 39%, ang hope or pag-asa ng mga pioneers ay buhay na buhay. Ang pag-angat na ito ay munting paalala na sa mundo ng crypto, hindi ka pwedeng kumurap. Tandaan, ang balitang ito ay para sa iyong kaalaman lamang at hindi po ito financial advice. Mahirap na. Baka ako pa sisihin mo kapag hindi ka naging bilyonaryo bukas. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.